Kaya tignan nyo nangyari sa atin ngayon. Nakita nyo naman siguro yung pinos na pera na napakarami. Pinakita sa tuwadcom ng mga kurakot. Pera natin yun, sir. Pera nating lahat yun. Oo, pera natin yun lahat. Kaya karapatan nating mga Pilipino na hanapin, itanong kung saan napunta. Ito ang panawagan ng mga Pilipino, Mr. President. Pilipino na ang humihiling ng hustisya na wala nang dapat litisin sa Quezaldico pati si Martin Romualdez kasi totoo na sila ang kumain ng budget ng flood control project dito sa ating bansa. Sabi nila, iimbestigahan. Ayan. Eh anong klaseng 57. investigasyon ba bang kailangan natin, Mr. Mr. Nas? Ano bang klaseng investigasyon ang kailangan natin? Hindi pa ba sapat na sinabi na ng Family Diskaya kung sino ang mga sangkot at kumain? Hindi pa ba sapat na minention na ni Congressman Toby si Zaldico? At may admission na dapat. Oo. Dito sa Lunita. May bitay na dapat kasi dyan ilagay sa silya elektrika. Pag hindi ito inagapan ng Pangulo ng Pilipinas, ay mangyayari din ang nangyari sa Nepal. Pati yung asawa ng Prime Minister nila nasunog sa bahay nila. At pati yung Prime Minister nila, hinulog nila sa kanal. Ganon ang mangyayari sa BBM pag hindi mo ipinakulong ang sarili mo at ang mga kampon mo. Ganon ang mangyayari sa iyo. Tignan mo yung nangyari sa asawa ng Prime Minister. Prime Minister rin mismo, nasunog sa loob ng bahay nila. Yung Prime Minister mismo, binugbog ng mga tao. Yung mga kapulisan, pinahubad ng uniform. Ganon ang mangyayari sa mga Pilipino dito sa ating bansa pag hindi nyo pinakulong ang mga buhaya na yan. Sobra na itong kainan na ito. Kasabot kasi asawa niya dyan eh. Yes, of course. Kasabot. Hindi lang ang asawa niya ang kasabot. Pati ang mga kontraktor, pati ang mga congressman. Sangkot yan silang lahat dyan sa pagnanakaw na yan. Imbestiga. Wala na. Sir, napalibutaan mo ba na si BBM nung tumakbo noong 2022 eh may nagbigay din ng mga kontraktor sa kanya, parang campaign fund. Ano sasabi mo nun? Marami nagbigay sa kanya siguro, no? Marami. Siguro kaya nagbigay yung mga kontraktor na yun kasi pag siya naupo, ibabalik sa kanya. Babawiin nila. Triple ang nabawi ng mga kontraktor Kung triple, sobra-sobra ang nakuha ninyo. Alam nyo kasi mga kababayan nating mga Pilipino, ito yung pa inihingi ko sa mga Pilipino. Huwag na lang tayong matapang sa comment section. Dapat lumabas tayo. No? Gayain natin ang Indonesia, pati Nepal. Yan ang totoong mga warriors people. Pag tayo mga Pilipino, sa comment lang tayo, keyword people lang tawag natin. Keyword warriors lang matatawag sa atin. No? Tama? Keyboard warriors. Oo, keyboard warriors lang tayo. Hindi people warriors. Gaya ng mga Indonesia at Nepal. Kaya dapat, kasi lusubin na natin itong mga bayan ng congressman. Tila inahamon niya ang mga Pilipino Inahamon nila ang mga Pilipino na tila ba daw hindi magagaya sa Indonesia at sa Nepal ang Pilipinas. Paano hindi magagaya ang namumuno sa atin dito puro kurakot. Hindi tayo makapasok basta-basta kasi sa mga exclusive sa interviewin natin si sir, kaya salita. Walang hindi kayang pasukin. Nung dating ang panahon ni Ferdinand Marcos Jr., Malacanang napasok ng taong bayan. Yang mga tiraan pa kayo ng congressman lang? No? Security guard lang naman ang nandyan. Ang pinagkaiba lang kasi nung una, nung panahon ni Ferdinand Marcos at panahon ngayon ni Marcos Jr., tila yung ibang Pilipino ay naduduwag at hindi sila lumalabas sa kanilang mga bahay. Hindi gaya ng mga Pilipino nung una, ay wala silang takot basta't katuwiran nila. Gaya ni Gringo na. Oo. Sa atin tong hinahanap natin sa atin tong pinaglalaban natin Matatanda na kasi yung matatapang noon Kaya matatanda na sila ngayon. Pero yung iba nasa gilid pa rin. Oo. suporta na lang sila. Susuporta na lang sila. Ayan ang dapat. Hindi ba nahihiya yung mga kabataan dyan na iba? Na yung mga senior nandito sila para sa rally tapos yung mga kabataan nasa mall? No? Nasayang tila ang buhay ni Jose Rizal nung sinabi niya ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Yung mga kabataan ngayon, tila ba wala na silang pakialam sa nangyayari sa ating bansa? Yung mga ibang kabataan ngayon, wala na silang pakialam sa nangyayari sa ating bansa. Ni wala silang pakialam sa karapatan nila. Hindi nila alam ipagtanggol ang karapatan nila. Andun sa mall, nag-shopping. No, dapat lumabas na kayo dyan sa mga bahay ninyo. Iwan nyo muna ang mga jowa nyo, yayain nyo dito kayo mag-date sa rally. Busy sa ML. Oo, iwan nyo muna ang mga ML, mga EPEC na yan, pati mga ano nyo. Dito muna tayo mag-date sa rally. Huwag tayong matakot sa mga politikong lumalamon sa pera natin. Hindi tayo dapat matakot sa kanila. Unang-una sa lahat,
tayo ang nagpaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayo rin ang magpapababa sa kanila sa mga posisyon nila. Tignan ninyo ang mga anak ng congressman, anak ng mga kontraktor, nagpapakasarap sila sa pera ng taong bayan na binabayad natin. Ang mga kontraktor, nagpapakasarap sila sa pera ng taong bayan, habang ang mga Pilipino na nagbabayad ng buwis ay walang makain. Samantala, ang mga congressman, ang mga anak nila, mga kontraktor, ang sasarap ng mga buhay ng mga yawa na yan. Tignan mo sila Jela Alonte, sila Claudine Co. Diba? Nasa ibang bansa nagbabakasyon. Mga Pilipino, huwag nating ayahan na matapos ang panahong ito, matapos ang taong ito na walang mapanagot sa mga kontraktor at mga congressman na kumakain sa pera ng taong bayan. Huwag tayong pumayag na darating na December, gagawin nilang celebrate, pambili nila ng mga regalo, pang bakasyon nila, pang shopping nila, ang pera ng taong bayan. Dapat habang maaga pa, ipakulong na natin sila Zaldico, pati si Martin Romualdez. Mention na po sa lahat ng investigasyon, sa lahat ng hearing na kasama at sangkot si House Speaker Martin Romualdez, pati si Zaldico sa pagnanakaw sa mga buwisang tao dito sa Pilipinas. Kaya ano pa ba ang klaseng investigasyon ang kailangan ni Mr. President? Kung seryoso si BBM sa investigasyon na nangyayari sa Pilipinas ngayon, isang turo lamang niya, makukulong lahat ang mga politikong kumakain sa pera ng taong bayan. At ang unang-unang dapat imbestigahan dyan, ang House of Representatives ng mga buhaya, pati si Martin Romualdez na siya ang kasalukuyang speaker ngayon ng ating bansa. Yan ang unang-unang dapat imbestigahan bago ang mga kontraktor. Pati ang pamilya Diskaya, dapat makulong din sila. Hindi pwede na kinu-question lang ang si Diskaya. Alam na kung bakit siya pinatawag sa House of Representatives, bakit siya pinatawag sa Senado. Iniimbestigahan siya dahil sa mga nangyayaring nakawang sa ghost projects. Ngayon, ang pinapakalat nila, dipilit nilang inidarawit ang nakaraang administrasyon. Ang hinahanap ng taong bayan, Mr. President, ay yung budget ngayong 2025 kung saan napunta ang budget na yan. Hindi hinahanap ng taong bayan yung budget noong nakaraang administrasyon. Kung hinahanap ng House of Representatives ang budget ni Pulong Duterte doon sa Davao na 55 billion daw, meron po silang spot record at meron silang spot record doon sa kanila at yun ang tignan ninyo. Meron silang record kung saan napunta ang 55 billion na hinahanap ng House of Representatives. Ngayon, ang hinahanap ng taong bayan, yung 3.320 trillion na budget ng 2025 para sana sa project ng flood control, yan ang hinahanap kung saan napunta yung 6.320 trillion na 2025 national budget. Kung saan napunta yan. Yan ay para sana sa flood control project, ngunit ang nakinabang lamang ay hindi ang taong mamamayan ng mga Pilipino, kung hindi ang mga kontraktor, congressman at si Zaldico ang nakinabang sa pondong niya na napakalaking pera. Ano pong question, sir? Correction, 51 billion lang. 51 billion lang pala yung kay Pulong Duterte. So yung 51 billion na yan, meron silang spot record na nakalagay lahat ang picture at details kung magkano ang nagastos sa bawat distrikto. May resibo. Merong resibo. Pero ang hinahanap ng taong bayan, Mr. President, ay yung 3.320 trillion na national budget for 2025. Yan ang hinahanap kung saan napunta. Sir, anong masasabi mo sa pagkakaupo ni Senator Tito Soto as Speaker of the Senate President? Senate President, Yes. alam nyo kasi, di ba, unang-una sa lahat, sa pangunguna ni Senate President Z. Escudero, pinatawag si Diskaya. At dahil doon, ay napaamin nila na pilitang magsalita ang Diskaya sa mga sangkot sa anomalya na nakawan sa gobyerno. After noon, ng gabing yun na sinabi ni Diskaya at ni Attorney ni Congressman Toby, kung sino ang mga kasama sa nakawan sa gobyerno, nang gabing yun mismo, pinalitan nila ang Senate President at inalis nila ang blue ribbon kay Senator Rodante Marcoleta. Pero napaamin na muna yung Diskaya at sinabi ni Congressman Toby kung sino yung mga sangkot. Nung madawit si Zaldico, nang gabing yun, pinalitan ng administrasyon ng Senate President. Bakit? Kasi ayaw po ng administrasyong bangag na madawit si Zaldico pati si Martin Romualdez. Kasi pag yan si Zaldico nagipit yan ng taong bayan gaya ng Diskaya, ay mapipilitang sabihin kung sino ang mga politikong sangkot sa pagkain sa project ng flood control. Kaya pinalitan nila ang Senate President para another resource person naman ang ipapatawag niya. Pag another resource person naman ang ipapatawag, ibang tao na naman ang ituturo na sangkot sa pagnakaw sa flood control project. Para saan? Para malito ang taong bayan.